Good morning, ma'am. I am Gerald James Isilapan from BHM Ereg, from Tayug Campus. So, para sa ano nga ba ang compassion? Kapag narinig natin ang salitang compassion, madalas natin itong naisip bilang simpleng awa. Ngunit ang tunay na kahulugan ng compassion ay higit pa sa pakikiramay. Galing ito sa mga salitang nangahulugang magdusa kasama ang iba. Ibig sabihin, hindi mo lang nakikita ang hirap ng iba mula sa malayo. Nararamdaman mo ito sa iyong puso. At may kaakibat itong matinding pagnanais na kumilos upang maibsan ang hirap na iyon. Para itong pakikisama o pakikikapwa sa tao. Sa sarili kong pananalita, ang compassion ay ang tulay sa pagitan ng empathy o empatya at aksyon. Kung nakikita ka ng taong nagugutom at naawa ka lang, empatya iyon. Pero kung nakaramdam ka ng udyok na ibagi ang baon mo, aktwal mo itong ibinigay, doon pumapasok ang compassion. Ito ay yung sariling kusa na walang inaantay na pabalik sa iyong kapwa-tao. Yung handang magbigay ng tulong nang walang inaantay na kapalit. Ang malasakit ay hindi natatapos sa tao. Umaapaw ito hanggang sa ating kalikasan. Sa kapwa, ipinapakita ito sa paggalang sa dignidad ng bawat isa. Lalo na sa mga nandoon sa laylayan ng lipunan. Ito ay pagbibigay ng boses sa walang boses at pagtulong ng walang hinihinging kapalit. Sa kapaligiran naman, ang mundo ang ating karaniwang tahanan. Ang pag-aalaga sa kalikasan ay isang mataas ng anyo ng compassion dahil ang polusyon, climate change, at pagkasira ng puno ay direktang nagpapahirap sa mga tao. Partikular sa mga may hirap na komunidad, ang unang tinatamaan ng mga sakuna ang hindi pagkalat at pagtitipid sa kuryente at tubig. At pagtanggol sa kalikasan ay konkretong gawa ng habag. Ngunit sa pagsimpleng pagtanim pa lang o tree planting sa mga bundok, ito ay parang empatya na ito na ay kumbaga pagpapahalaga sa ating kalikasan. Ito na ang pagpapakita natin kung gaano natin alagaan. At simpleng pag-ayos ng pagtapon ng basura ay ito ay nakakatulong na para mas maalagaan pa natin ang ating kalikasan. So ano nga ba ang papel ng communal discernment? Paano natin gagawing mas sistematiko at mas malawak ang compassion? Dito papasok ang tinatawag na communal discernment. Ito ay sama-samang pag-upo, pakikinig, at pagninilay ng isang komunidad upang hanapin ang tamang landas at kalooban ng Diyos o ng kabutihang panlahat. Hindi ito basta-basta pagboto kung ano ang mayora. Ito ay pag-unawa ng mga palatandaan ng panahon. Sa pamamagitan ng communal discernment, tinatanong ng komunidad, ano ba ang pinakamabuting hakbang na maaari nating gawin upang matugunan ang krisis na ito? Ang propesong ito ay nag-aalis ng pagiging makasarili dahil pakinggan ng bawat membro mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sa part na ito ay sa parting ito, pinapakita natin kung gaano natin pinapakahalagaan ang mga kapwa nating tao. Dahil ang iba kahit
anong sabi nila is hindi sila nadidinig ng mga gobyerno na nasa itaas. So ano nga ba ang pagbabago ano nga ba ang tulong ng communal discernment o compassion sa paaralang Pan-Pacific University? Kapag ang isang institusyon ay tulad ng PU ay nagkaroon ng kulturang communal discernment, nagiging mas mapagmalasakit ang kapaligiran nito. Ang mga pulisya sa paaralan ay hindi nagiging marahas, kundi nagiging makatao ang bawat mag-aaral. Guro at kawani ay nagiging sensitibo sa pangailangan ng bawat isa. Sa huli, ang pagsasama ng compassion at communal discernment ang magiging susi upang baguhin ang mundo. Hindi sapat na mabuti ka lang mag-isa, kailangang sama-sama tayong kumilos at mag-isip para sa ikabubuti ng lahat. Ano nga ba ang compassion para sa akin? Ang compassion ay pakikikapwa, empatiya, at pagpapahalaga. Doon pa lang sa tatlong bagay na yun ay nasasagot na natin ang ano nga ba ang compassion. Una, empatiya. Siyempre, dapat alam natin makikapwa tao at alam natin makiramdam sa mga kapwa natin at lagi tayong makikinig about sa mga problema. Halimbawa, ikaw ay isang leader sa inyong barangay o bayan, dapat ready kang makinig sa kanilang mga problema o mga pangangailangan. Dahil pinili mo ang problema na to, dapat wala kang kinakampihan o lagi ka dapat open sa kanila para mas maging transparent ay mas maging mabuti kang leader. Sa pakikikapwa naman, dapat marunong ka talaga makikapwa para mas mapalapit sa iyo ang mga tao. Hindi lang sa ganung bagay, dahil sa pagkikapwa, nasasabi nila yung mga gusto nila. Kasi kapag hindi ka nakikinig about sa mga problema ng mga tao, hindi ka mabuting leader kasi kinuha mo lang yung posisyon na yun para sa iyo at para sa sarili mong benepisyo. At sa pamaraan na yun, dapat mas pag-igihin mo pa ang pagiging leader. Dapat mas pakita mo ang tunay na kabutihan ng isang leader. Hindi sama ang pagpapakitang tao, dapat gawin mo ito para sa sarili mo at hindi lang para sa bayan mo. So, ano nga pa ang communal discernment? Para sa akin, ang communal discernment ay para siyang empatiya o pagkakaisa ng isang bayan. Sa communal discernment ay para pahalagaan ng pagsasama ng isang mga tao, empatiya. Yun, tulad ng sa compassion, dapat sa communal discernment may pagkakaisa at empatiya, dahil doon mas nasi-share natin ang mga kailangan natin. Mga kailangan natin sa bagay-bagay, anong mga problema dito, at ano ang dapat need pang i-improve. Bakit nga ba mahalaga ang compassion at communal discernment sa isang institusyon? Mahalaga iyon dahil doon natin pinakikita ang pagkakaisa at para mas mapabuti ang ating kapaligiran. Kapag isa lang kasi tayong gumagawa nun, mas mahirapan tayo. Dapat tayo ay nagkakaisa para din sa ating kakabuti, para sa ating kaligtasan. Kasi kapag tayo lang is mahirapan talaga. Kapag tayo lang ay mahirapan talaga. Kasi mas maganda ang pagkakaisa o bayanihan para mas mapadali ang paglutas sa ganong problema.